Season Pangasinan Training 627. 1, 2, 3, release! Magandang umaga sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobolov TV. Sa videong ito samahan ninyo ako sapagkat araw ngayon ng Miyerkules, abangan na naman tayo. Season Pangasinan, 180 kilometers air distance. Yan ang liliparin, babagtasin ng ating mga ibon na mahihinang nilalang. Kagabi nung nagsampa tayo napakalakas ng ulan. At ang akala ko nga magiging smash yan sa umagang ito. Pero kita nyo naman mga kalapatids, ulat panahon tayo. Napakaaliwalas at napakalinis ng kalangitan. Walang makaulapan. Magandang senyales yan para sa ating mga alaga. Time check mga kalapatids, 7:32 ng umaga. At kaninang 6:27 nga ay inirelease yung ating mga alaga doon sa release area. So ngayon, bumabagtas na yung ating mga ibon. Nung nakaraang pauwian natin sa Surubio, Pangasinan, halos 3 hours on wing yung ating mga ibon bago nakarating dito sa ating kulungan. Ngayon, ine-expect natin na 3 oras mahigit din yung liparan ng ating mga ibon. Di naman kasi ganun kabibilis yung mga ibon natin mga kalapatids. So malamang yan, alas 9 pasado ang magiging pauwian ng ating mga alaga. Sa episode na ito, titignan natin kung saswertehin pa ba uli na makachamba yung ating mga ibon na makabalik dito sa ating kulungan. At kung makakabalik sila, kamusta kaya yung magiging performance ng ating mga alaga? Mag-i-improve pa ba sila o talagang hanggang doon na lang yung kanilang kakayahan? Tignan natin yan mga kalapatid. Kaya tutok lang kayo mga kalapatid. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para nang sa ganun maging updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Pasintabi sa mga kumakain at nag-aalmusal dyan, lilinisin ko muna itong mga dumi ng ating mga alaga. Matagal-tagal din kasi akong hindi nakapaglinis dahil ng mga nakaraan talagang masama yung pakiramdam natin. Pero ngayon, sasamantalahin na natin pagkakataon. Total, mamaya-maya pa naman ang ating pauwian, meron pa tayong pagkakataon. At yung ibon natin dyan na si Nogin, yung ating old line homer, ay ito, pansamantala na nating inilagay dito mga kalapatids. Ayan, sa mga new subscribers natin, pinapakilala ko sa inyo yung ating ibon, si Nogin. Ito ang tatay ni Zomba at ni Jessie na inililipad natin ngayon sa norte, na yun nga yung ating aabangan maya-maya lamang. So dito ko muna siya inilagay para pagaspas muna siya ng pakpak niya, makapag-exercise siya. Sa ngayon mga kalapatids, walang pares itong ating ibon na to na si Nogin. At bala ko nga sanang hanapan ng pares, kaya lang ang gusto kong ipares sa kanya ay tulad din ng kanyang bloodline, old line homer din sana. Yung babaeng old line natin, nai-out natin ng mga nakaraan, kaya nangihinayang talaga ako. So, yan, baka meron kayong hen na old line. Baka pwedeng mag-collab tayo sa pag-breed. Comment nyo lang mga kalapatids, o kaya ay message nyo lang ako sa ating Facebook page. Etong ibon natin na to mga kalapatids ay magdadalawang taon pa lang kung hindi ako nagkakamali sa December. So, tignan nyo naman yung ilong niya. Talagang purong old line homer. Kahit ganyan yan mga kalapatids ay may lipad yan. Ang huling lipad nito ay sa Tagkawayan kung hindi ako nagkakamali, kasabay yung mga kapatid niya. Kaya lang tinigil na natin kasi nga nakikita natin performance niya ay hindi siya ganun kabilis. Bagamat uuwi at uuwi, makukunat yan yung mga ganyang ibon. Talagang uuwian at uuwi ang ganyan. Kaya lang dahil nga iba na ang kalakaran ng race ngayon, ang usapan ngayon yung bilis mga kalapatid. So sa ganyang bulas ng kanilang katawan, medyo may kalakihan din kasi ito. So hindi uubra makipagsabayan doon sa mga maliliit na ibon. At medyo mahirap din i-maintain yung kanyang katawan pagdating sa liparan dahil nga medyo malaki siya. Kaya dito na lang natin siya sa ating loft. Kinocross na lang natin siya para makuha yung mga magagandang katangian niya. At yun nga, ang mga naging anak niya dito sa atin ay si Jessie at si Zomba. Ito pa, dagdag pa to sa kanyang mga anak. This time kay Angel. So dito muna yan habang naglilinis tayo mga kalapatids. Babalikan ko kayo. Speaking of old line homer mga kalapatids, ma-share ko lang sa inyo Napapansin ko kasi dito sa industriya na ginagawa nating pag-aalaga ng kalapate, meron dalawang grupo na hindi talaga magkasundo pagdating sa pananaw at pag-aalaga ng mga kalapate.
Una, yung mga kalapatids natin, yung mga tatay, tito at kuya natin na matatagal nang nag-aalaga ng ibon. Pero huminto. Let's say, nag-alaga nung 80s, nung 90s, then ngayon, hindi na sila nag-aalaga. At yung isang grupo naman, yung mga modern fanciers ngayon, yung nakakasalumuhan natin, yung mga kabataan na nag-aalaga ng ibon. Ano ang isa sa pangunahin nilang pinagtatalunan, mga kalapatids? So gawin nating halimbawa yung kuya ko na dating nag-aalaga ng ibon nung panahon ng 80s and 90s. Ngayon, hindi na siya nag-aalaga. At kapag umaakyat siya dito sa aking loft at nakikita niya yung aking mga alaga, sasabihan ako nun, ba't nag-aalaga ka ng netoy? Wala yan, paangit yan. Nililiigan lang namin nung panahon namin yan. Alam nyo na, ibig sabihin nun, mga kalapatids. Well, naabutan ko naman din nung 90s na pag netoy talaga, walang halaga, walang kwenta. So, ang tingin niya sa mga ibon natin na nililipad dito na maliliit yung ilong ay netoy. Siyempre, sa panig ko, medyo na-offend ako, hindi ko lang pinapahalata. Pero ganun pa man, inuunawa ko na lang na medyo hindi na siya updated sa kalakaran ng liparan pagdating sa pag-aalaga ng mga ibon ngayon. Sa kabilang banda, mga kalapatids, ito naman, yung kabilang grupo, yung mga modern fancier ngayon. Nung isinabay ko yung aking ibon na ito, nung 2022, na naitos dun sa bandang Quezon, sinabihan tayo ng fanciers na yon, di mo nalang babanggitin yung pangalan. Naku, fancy yan bakit mo hinahagis yan? Makakauwi ba yan? So, siguraduhin mo lang na makakauwi yan. So parang ang dating, bumaliktad na yung panahon. Kung yung dati, ganitong ibon, yung gustong-gusto ng mga tatay, tito at kuya natin, sa panahon ngayon, yung mga modern fancier, tingin sa ibon na ito, parang wala nang kwenta, hindi na uubra. Minsan napagkakamalan pa nilang fancy pigeon. At sasabihan ka pa, siguraduhin mo lang makakauwi yan, tignan natin kung makakauwi yan. Parang ganun. At pagdating naman sa ating mga tatay at tito at kuya na nag-alaga ng mga ibon o na tumigil na, masakit nga kasi yung pambato nilang Borga na old line Homer, sasabihan mo ng siguraduhin mo lang na makakauwi yan So nandun talaga yung conflict, mga kalapati. At kapag lumala yung diskusyon, naku, bubueltahan ka ng ating mga tito at kuya na sasabihin sa'yo, uhugin ka pa, nag-aalaga na ako ng kalapate. Kaya alam ko yan. So may ganun. At doon uli sa side ng mga modern fancier ngayon, sasabihin, wala, hindi makakauwi yan. So hindi talaga magkasundo yung dalawang panig na to, mga kalapatid. Personally, ako naabutan ko naman yung kasagsagan ng kasikatan ng mga old line Homer. At ngayon naman, masasabi kong kahit pa paano nakakapag-adjust naman ako doon sa makabagong sistema, pamamaraan sa pag-aalaga ngayon pagdating sa pigeon racing industry. Kaya naintindihan ko yung both side Parehas may katwiran. Pero hindi nga lang sila nagkakaintindihan, di lang nagkakaunawaan.